wikang puro o wikang bilingual. Ito'y pagtatalunan at bibigyang diin. Sa panig ng puro ay isang mayuming dilag. Nagmula pa sa malayo upang ilang punto'y sa inyo'y may pahayag. Mula naman sa bilingual ay isang Ginoo. Salubungin sila ng palakpak, pakinggan ang kanilang hangad. Nalulugod akong humarap sa inyo upang maibahagi ang natatangi kong gusto. Ang wikang puro ang siyang pagyamanin nyo upang sa ibang bansay tingalain ito. Nais kong tanongin ang aking kaboto. Nababatid mo ba o tinurad mo? Sa panahon ngayon, napalasak at malawakan ang modernisasyon. Sa palagay mo ba'y aahon kung ang gamit ay bigang nalipasan na ng panahon? Aking katunggali, hindi mo mabatid mga bansang Singapore, Korea, Hapon at Malaysia. Ilan lamang ito sa mga bansang umunlad, binigyang halaga, wikang kanila. Gamit ang wikang sadyang kanila, gumamit naman sila ng interpreter, di ba? At kung iyong ipagmamasdan, mga gadgets nila, computer, iPad, laptop at pagkaka, ito'y hindi magagamit kung sa wikang banyagay, mangmang sila. Pag hinahon ng hiling sa aking katunggali, dahan-dahan sa iyong pagturan, tayo'y hindi magkalaban. Bakit hindi pag-aralan, bayani ng ating bayan? Sila ba'y gumamit ng gadgets na iyong pinangalanan? Bawat panig ay may punto. Ebidensya ay totoo. Ipagpatuloy ang diskusyon ng maliwanagan ng mga tao. Sa pakikipagkomunikasyon, bilingual ay mahalaga. Lalo na sa mga taong may pag-iisip na kakaiba. Ang wikang bilingual kapag ginamit na Pilipino at banyagang paniniwala at hika, iyak nagaganda. Oo nga't bilingual ang gamit ng madla. Unti-unti namang itong inaalis pagka makabansa. Yaong mga gamit, material mula sa iba. Mas lalo tinatangkilik, ekonomiya natin ay bumababa. Masyado kang makaluma, aking kaibigan. Pagbabago sa bansa ay hindi maiiwasan. Mapagamit, mapatao, mapasalita ay kailangan baguhin. At kung nararapat, ay palitan pa. Hahaha! Aking katoto, pinapatawa mo ako sa iyong tinura na paghahalata ko. Ikaw ay tinuring Rizal na hindi magmahal sa sariling wika. Tulad mo, isdang malansa at mabaho pa. Tila nag-iinit ang inyong pagtatalo. Mga salitang maanghang, mga mukhang naaburito. Bakit hindi tapusin pagsang tinatalakay nyo nang mahusgahan na ng mga kurado? Kung iniisip mong ikaw ay mahalaga, hindi na dapat magsuot at tumangkilik ng gamit ng ibang bansa. Tigilan ang pag-honoring ikaw ay makabansa. Aminin mo rin kung minsan ay balimbing ka. Mag-ingat sa iyong paratang, aking kaibigan. Kahit ako'y tumangkilik ng produktong lisabayan, hindi ibig sabihin wika ko'y kinalimutan na. Ang pagiging makabayan ay hindi makikita sa kasuotan, di sa salita lamang. Ito'y nasa diwa, puso, at pagkamakabayan. Purong wika ay ano pa, kung mangmantayo't walang daya. Tangkilikin at pag-aralan, bilingual na laganap na. Kahit saan magpunta, banyagay mauunawaan ka. Kahit hindi puro, ika'y maiintindihan nila. Marapat lamang nating linangin wikang sariling atin. Kay tamis bigkasin, pinagbuwisan ng mga bayani natin. Wikang Filipino ay gamitin ng puro. Huwag haluan ng salitang banyaga. Ito paglapastangan, pagyurak sa lahing pinagbulan. Bawat panig ay may katwiran. May punto ang mga tinuran. Ang paghusga ay nasa inyo. Pag-isipan, alin ang mas mabuti? Wikang puro o wikang bilingual?